Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Mukhang may makukontempt na po ngayong sa Senate hearing kung hindi pa rin po a-attend yung mga inimbitahan po ni Senator Amy Marcos dahil nagpadala na po siya ng subpoena kay ng kopya ng subpoena kay Senate President Chis Escudero. So, pirma na lang ang inaantay noon ngayon sa susunod na hearing kundi a-attend yung mga yung mga sinabpina ni Senator Amy Marcos, malamang sa malamang mako-contempt na po sila. So yung mga dalangin ng mga DDS vloggers, lalo na yung isang tao doon na gustong-gusto nila makontempt, mukhang matutuluyan kapag hindi pa po siya umattend ng hearing. So ito, panoorin natin si Banat Bay para malaman din ninyo kung sino itong tinutukoy na ng mga DDS vloggers na makontempt. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na dahil dito sa Makapili TV, ibabalita natin yung mga balitang hindi ibinabalita sa mainstream media. So ito, panoorin po natin. Walang modo at hindi kagalang-galang dahil sa kanya mga pinagagawa. Mukhang mangyayari na nga po dahil sa ginawang hearing ni Senator Amy na eto gusto niya ipakontempt tong animal na to. Yun, mabuti naman. Gago! Oh, kaya nga ang tanong na lang dito, nasa kamay na po ni Chis Escudero ang bola. Naku, patay tayo dyan. Ay, nako. Chis Escudero, may bayag ka ba? O baka naman bayag-bayagan lang yan. Kawawa naman si Heart Evangelista pagagayaan ng ano mo. Hindi, alam mo mga kababayan, ito, diretsuhan tayo. Gusto ko lang sabihin sa inyo ito. Alam mo mga kababayan, ngayong pagkakataon na ito, maging mapagmatsyag po tayo. Bakit to kanyo? Dito talaga naglalabasan yung mga may prinsipyo at saka yung mga walahong prinsipyo ng mga politiko. In fairness kay Senator Amy, marami sa atin ang nagsasabi na, nako baka mamaya pakitang tao lang yan, baka ganito lang yan. Uy, mukhang mukhang iba ang direksyon ni Senator Amy. Talagang tinutumbok niya kung sino may kasalanan. At medyo maganda po yung nangyayari. Kaya nga wag ho naman nating kagad kontrahin. Kasi marami. Pero dito, I beg to disagree kay Banat Bay na maganda o lahat tinutumbok daw ni Senator Amy Marcos. Pero kung panonoorin nyo kasi yung hearing, medyo iniiwas niya pa yung kapatid niya. So parang ang tinutulak niya rito, yung mga talagang tinutumbok niya, sila Anyo, si Gibo Teodoro, yung magkapatid na Remulla, ito sila Marbil, si General Torre. So yun yung mga tinutumbok niya. Pero pag natutumbok dun yung, kumbaga, mababanggit yung pangalan ng kapatid niya, medyo pumipreno rito si Senator Amy. Panoorin nyo nung buo para maintindihan yung sinasabi ko kasi may mga time dun na sinasabi na ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Senator Bongo na lahat naman ng ito utos to ng nasa taas kasi laging yun yung depensa ng mga nabanggit natin na ito ay big kumbaga sumusunod lang sila sa utos. Siyempre, sino ba yung nag-utos? Sino ba yung chief sino ba yung ano natin, yung pinaka-head ng Pilipinas, di ba? Si Bongbong Marcos. So, si Bongbong Marcos talaga ang lahat ng responsable sa pagpapadala kay Pangulong Duterte doon sa Hague. Kasi marami ho sa atin na dala ng ating emosyon, dala ng ating galit, kasama na rin po ako dyan, lahat to binabanata natin na kalaban, di ba ho? Minsan no, we have to win them. Kaya nga marami ho tayong pinipresenta dito na maaring makatulong po sa mga Duterte sa Senado at ito nga po si Senator Amy, baka isa na ho siya na makatulong. Again, I am not endorsing her o kinakampanya ko siya, pero tulad nga ng nakasulat sa channel na ito at ang tema ng Banateros, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Tama po yung ginagawa ni Senator Amy ngayon, na binubulgar niya talaga ang kawalangyaan at kagaguhan ng gobyernong ito. Nakakatuwa sa parte na yan. At ito na nga, isa sa mga gagawin niya, ipapasubpina na niya ho. At nasa kamay na ho ni Escudero. Ano kayang gagawin ni Escudero? Ayan ang update. Sana bago ma-upload itong video na ito ay may gawin na si Escudero. Ito ho yung
video, eto na yung conclusion niya nung after ng hearing. Pero mamaya i-discuss natin yung buong hearing kasi ang dami niyang ni-reveal dyan. Ang dami niyang ni-reveal. Kasama na po dyan na ni-reveal niya na asa na ang mga Marcos. Alam mo, nagulat ako dun, ha? Nagulat ako dun. Pero mamaya pag-usapan natin yan. At ito yung kanyang interview after the hearing. Itong pangalawang hearing, ha? Panoorin po natin. Ang ganda na sinabi niya dito. Ma'am, yung subpoena for cabinet... Uy, okay lang. Yes, marami pong subpoena. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here. Yun, palakpakan. Para may testigo tayo at maliwanagan. Ayan, ha? Kung ang sigaw daw ng taong bayan, bring him home. Meron tayo niyan, di ba? Meron tayong sombrero niyan. Kung yan ang sigaw ng taong bayan, bring him home. Ang sigaw naman ng mga senador ay bring them here. Bakit? Mga duwag, walang mga bayag. That's the truth. Takot, may tinatago, duwag. Yan o ang katotohanan. Nagtatago sila sa kanilang mga boss nila na si Bersamin at saka si Marcos. Kaya naku po, iyan na diretso ang sinabi, bring them here. Yung palakpakan. Mga tao, napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang subpoena. Pagkahaba-haba po ito, hindi naman siguro covered ang bawat huli ng executive privilege. Mamaya papaliwanag yan. Yung executive privilege, hindi po cover ang pulis dyan. Secretary lang po dapat yan. And yet, nag-absent si Marbil. Di ba? Marbil, may mga chismis sa'yo. Ayoko sanang, hindi ako naniniwala doon sa mga chismis na yun. Pero this time, mukhang totoo. Paano ba naman? Hindi naman kasi talaga kasama yung mga pulis. Pero inutusan malamang ni Bongbong Marcos na wag padaluhin yung mga pulis kasi baka nga naman na madulas kasi itong mga sekretary niya nagbida-bida masyado, naglalaglagan. So hindi na maawat yung mga bibig nila, kahit sila mismo inilalaglag nila yung sarili nila. So mas marami pang nahuhukay na mga pangyayari na talagang kumbaga yung hindi sinunod yung tamang protocol, hindi sinunod yung tamang proseso sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. So siguro naging strategy rito ng administrasyon wag nang padaluhin lahat. So yung executive privilege kinover pati yung mga pulis na hindi naman sila totally kasama kasi hindi naman sila part ng cabinet. 'Di ba? Kasi sila nasa law enforcement sila. So hindi sila part ng executive privilege pero ayun nga, alam mo naman na lahat dito sa gobyerno ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos lahat parang presidente na sila na mismo yung nagdi-decide. So kahit si General Torre, itong si Marbil hindi umaten. So ngayon may nakaredy ng subpoena at inaantay na lang po yung pirma ni Senate President Chis Escudero. Hindi. May mga chismis sa'yo, Marbil Sa'yo, Torre, isa ka pa. Kasama ka dito. Jing Pajardo na isang napakalabong tao. Di ba? Sama-sama kayo, pag-umpugin daw kayo ni Senator Amy. Antay natin kung ano mangyayari. Ang subjudice, andito yung mga subpoena para kina Jean Fajardo, General Nick De Loso Torre, ang ating mga secretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil, ang dami pong subpoena. Ang problema ko, talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang pinadala ko kay Senate President Chis Escudero. Pero nung Lunes pa
pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli. Sana naman pirmahan at Nako. lumabas na itong sabina. So ayan, malinaw ho mga kababayan ha. Hindi pa po pinipirmahan. Oh, ito kasi yung una, nagpadala na daw siya, hindi pa pinipirmahan ni Chis Escudero. Nako, Chis Escudero. Nako. Nako. Mukha atang talagang totoo yung sinasabi ng mga taong bayan ngayon na isa kang tagahawak ng red, ano ba yun? Red wine ba yung binabanata niya o champagne? Champagne ni Madam Lisa. Oh, mukhang naging literal na ikaw ay talagang isang tuta ng presidente. Hindi nga presidente. Tuta ni Lisa Marcos eh. Patunayan mo na hindi ka tuta ni Lisa Marcos. Pirmahan mo yan. Kasi nasa iyo na yan eh. Kasi kung hindi mo pinirmahan yan, dyan pa lang sinasabi na you are not independent. Pero pag pinirmahan mo yan, papalakpakan ka ng taong bayan. Pero pag Dito mape-pressure dito si Chis Escudero dahil kumbaga pangalawang beses na magpapadala rito ni Amy Marcos ng sabina. So kung iyan matutulog pa ng isang linggo kasi almost 1 week na yung unang pinadala ni Senator Amy Marcos at inupuan lang ni Chis Escudero, talagang iisipin ng taong bayan na mukhang nag-aantay si Chis Escudero ng kung ano ikukumpas nung nag-abot sa kanya kasi ginawa siyang waiter, sabi nga ni Banat Bay, di ba? Tsaka ng mga, nung nakarang issue na yung ginawang waiter si Chis Escudero, so nalalagyan tuloy ng kulay na baka nag-aantay pa ng instruction si Chis Escudero kaya hindi pa niya pinipirmahan yung sabina. Kaya ito, pinipressure na siya ni Senator Amy Marcos, binulgar niya na natutulog lang yung sabina doon sa upuan ni Chis Escudero. Pero pag hindi mo pinirmahan yan, sisiguraduhin ko sa'yo, lahat ng taong bayan sasabihan ka na tuta ka ni Lisa Marcos. Gago! Kaya pirmahan mo yan. Hindi pwedeng itenga-tenga mo lang yan. Ano ka, walang bayag? Hindi yung totoo. Wag na tayo magbulahan dito. Wag na tayo magpagandahan ng lengguwahe dito. Pag hindi mo pinirmahan yan, wala kang bayag. Ganun lang kasimple ho yun, di ba? Gago! Oh, sana gawin mo yung sinumpaang duty na maging check and balance ng executive branch na maging independent, di ba? Pag hindi mo ginawa yan, naku po, paliwala ka sa akin. Pagtatawanan ka ng taong bayan. Pagtatawanan ka ng taong bayan. Oh, tuloy. Ang pinadala ko kay Senate President Chis Escudero, pero nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli, sana naman pirmahan at lumabas na itong sabina. Ano daw? Kailan yung pinadala niyo noong una? Nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Sandali, putang. Huwag ka na magmura, Banat Bay. Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. Today is Thursday. Ma-upload ko to Friday. Therefore, I conclude. Inabot ng 1 week sa opisina mo? Chis Escudero? Ano to, naglaantay? Kasi sabi ni Pangulong Duterte, pag ang isang papel, isang dokumento tumagal sa opisina, may nangyayari himala. Tama, mali. May inaantay. Hindi po ako nagsabi niyan, si Pangulong Duterte. At saka nga naman, anong inaantay natin? Grasya. Bigyan muna natin ng benefit of the doubt si Chis Escudero. Baka nga naman natabunan lang yung mga papeles at or baka naman may inaantay pa nga siyang mga letter kagaya nung ginawa sa impeachment, 'di ba, ni Vice President Sara Duterte. So itinengga muna nung Secretary General, 'di ba? 3 impeachment complaint na yung hawak niya. Itinengga lang muna tapos biglang binulaga doon sa pang-apat na impeachment complaint kung saan gumamit na ng botohan. So baka dito ang inaantay rito ni Chis Escudero magkaroon muna ng majority vote ang Senado bago niya pirmahan yung sabina kasi may ipit siya kay First Lady Lisa Marcos. Mukhang alam niyo naman social si First Lady Lisa Marcos and then si Heart Evangelista baka iniidolo yun ni Lisa Marcos, baka magkaroon ng lamat yung relasyon kaya mukhang nag-aantay pa siguro ng go signal
itong si Chis Escudero. Siya, pagpapala. Bakit Lunes pa daw unless sinungaling to si Marcos, may pagka. Pero unless hindi yung totoo sinasabi niya, di ba? Lunes pa daw, pinadala na po yung subpoena doon sa mga hindi pinipirmahan. Escudero, baka naman nagtatanong ka pa kay Lisa Marcos. Ang hina mo naman nila lang. Hindi, astig ka pa naman pagdating sa pagbablog ninyo ni Heart Evangelista. Ang katapat mo lang pala, isang tiyanak tuloy. Sorry, hindi tiyanak. Sorry! Sorry naman, hindi tiyanak. Huwag naman kayo ganun. Ang sama ng ugali nyo eh. Hindi. Bakit? Anong arigluhan dyan? Anong arrangement ninyo? Bakit hindi mo pa pinirmahan nung Lunes? Hindi ako nagtatanong lang ako, bakit hindi mo pa pinirmahan nung Lunes? Talaga bang alalay ka lang ni Lisa Marcos? Lunes pa daw sabi ni Senator Amy. Ulitin natin sa bahagi na to. Lunes pa daw. Ang pinadala ko kay Senate President Chis Escudero. Pero nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli. So, ibig sabihin ng muli is same yung pinadala. Kaya nga magpapadala daw siya muli. Di ba? Naman pirmahan at lumabas na itong subpoena. Sana naman pirmahan. Nako, patay ka. Walang niya ka. Pag hindi mo yan na pinirmahan, talagang balalay ka. Di ba? Maintindihan yung iba gustong maging Senate President pero siguro case to case basis siguro hindi na-expect ni Escudero na magkakaroon ng ganitong klaseng issue. Kasi napakahirap to para sa isang Senate President na banggain yung presidente or yung, alam mo naman na medyo in good terms sila, di ba? So parang ang hirap para sa kanya na banggain kaagad yung First Lady, yung presidente. Kaya siguro tumatagal yung pagpirma niya dun sa subpoena. Mukhang minaantay pa siyang sign, pwedeng botohan ng Senado or inaantay pa yung go signal sa kanya nung nasa Malacanang. So hindi natin alam. So antayin lang natin kung pipirmahan. Sabi nga ni Banat Bay, nasa kamay mo, Chis Escudero, kung ano yung magiging kapalaran mo sa mga susunod na political ambition mo. So tuloy natin.